Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong balita ng News 5. In-interview nila yung viral na gasoline boy sa Zamboanga. Ako nung napanood ko ito, sabi ko ang galing naman ng gasoline boy na ito. Parang hindi gasoline boy ang tingin ko, parang he's more than a gasoline boy. Kasi nag-i-English eh. Alam niya yung supply and demand ng gasolina. Oh, viral na viral ito. I think Caltex. In-interview, one-on-one ng News 5. Nako, cum laude pala. Wow, galing. At ito, sinasabi ng Pangulo, we're in good shape. Marami tayong stock. Sabi ng supervisor ito, hindi ordinary gasoline boy. Supervisor siya sa maraming gasolinahan. Hanggang April 15 na lang ang supply natin. Oh, kanino tayo maniniwala? Sa isang nasa industry mismo, alam niya yung kalakaran? O sa presidente na tumatanggap lang ng report sa kanyang gabinete? Dito ako sa supervisor na gasoline boy. Halos hindi na ako maniwala sa mga sinasabi ng Pangulo na we are in good shape. More fuel are coming. Huwag kayong mabudol na naman. Na ang isang gasoline boy sa Zamboanga City dahil sa kaalaman niya sa isyu ng petrolyo. Cum laude pala ang gas boy. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Chicadora, exclusive. Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. Maraming na-elip sa viral interview na yan ng isang staff sa gasolinahan sa Zamboanga City. At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So, alam din nila na hanggang April 15 na lang Yan. ang fuel ng Pilipinas. May hugot siya. Ngayon, naka one-on-one interview siya ng News 5. Siya si Aikindal Amil, 13 years old at taga-Sulu. Si Amil ang supervisor ng gasolinahan. Yung kaalaman ko po sa oil price hike, minsan kasi may mga meeting kami ni sir regarding ganito, nagtatanong ako, sir, kailan magkakaroon ng price hike, ganito. Tapos turuan niya kung saan ako mag-monitor ng price sa world market. Consistent top student si Amil mula elementary hanggang high school. Nagtapos rin siyang cum laude sa kursong BS Fisheries sa Mindanao State University sa Sulu. Pero bago maging supervisor, nagsimula rin siya bilang gasoline boy. Nakita ni sir yung potential, so ini-ano ako sa supervisor. Kahit na medyo some of the customer na mababa yung tingin sa mga pamboy, so ito na ang proof na we the pamboy ay hindi rin basta-basta because marami ring pamboy ang mga degree holder. Matapos mag-viral, maipakiusap siya sa netizens. Huwag daw maliitin ang pagiging gasoline boy. Matutong rumispeto sa lahat ng manggagawa. Huwag kayong masyadong choosy porque you graduated cum laude. May panawagan din si Amil sa gobyerno. So, magtulungan po muna tayo to settle this problem sa oil crisis, sa fuel, para po maibsan naman yung hirap na dinaranas ng mga Pilipino. Kasi pag fuel po talaga ang tumira, naku, lahat po ay magtataas. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Chicadora, News. Salamat. Galing. So, dito tayo sa oil supply. Kasi sinasabi ng Pangulo, we are in good shape. Our supply will last up to 50, 60 days, something like that. I'm sorry, over the years, sa mga daming pronouncement ng Pangulo na hindi naman nagiging totoo, hindi ko na masyadong pinapaniwalaan. Naniniwala ako dito kay Amir kasi nandyan na siya sa negosyo eh. Supervisor siya. Alam niya kung hanggang April 15 na lang ang ating oil stock or supply.
So ano ngayon? March. So we have one month more to go at wala nang dumarating. Agree ako niyan dahil yung Strait of Hormuz doon sa may kinokontrol ng Iran, yun lang ang daanan ng mga barko na nagkakarga ng langis papunta sa atin. Pag hindi ka padaanin ng Iran, wala ka talaga. Oh, may nabasa kong good news. Bangladesh. Asia yan ha. Pinadaan ng Iran. Lahat ng mga tankers carrying Bangladeshi flag. Paso! Daan. Bakit? Neutral yan. Neutral lang ang Bangladesh. China. Ang China, magandang relasyon sa Iran. Paso! Pilipinas. Ano sa tingin nyo? Padadaanin ng Iran yung Pilipinas? Nagpresenta ang presidente natin na peace negotiator daw. Patitigilin daw niya ang giyera. Identified ang Pilipinas na tuta ng mga Amerikano. Kasi alam ng Iran na meron tayong EDCA sites, Siam. Alam ng Iran na nandito ang malakas na Typhoon missiles ng US. Padadaanin ng Iran yung barko ng magdadala ng langis papuntang Pilipinas? I don't think so. Kaya, ayan ngayon, na real talk ng isang astig na gasoline supervisor, hindi gasoline boy, ang gobyerno. Huwag kayong promise ng promise. So what happens after April 15? Wala na. Ako, pinaggantan ko na, I can walk. Nandito ako sa bahay. Punta ako sa syudad. Kakain. Ang number of kilometers, 3, 4. Kaya kong lakarin yung 4, 5, 6 kilometers. Huwag lang masyadong mainit, huwag lang mag-ulan. Ganon ang aking kuwan. Pwede man tayong mabuhay na hindi yung palaging sumasakay. Huwag lang yung mahabang biyahe. So magtipid tayo at sana ang gobyerno natin is mas maging makatotohanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ini ang natagaan og yero. Mag-atop na ni sila karon. So mo na ni ang gipatindog nila nga balay. O karon managyod sa pag-atop. So maayo na gid nga tan-awon kay nahuman na og atop ang among gihatag nga yero. Salamat to Ginoo ta. Salamat sa Ginoo kay
kay ginabangay magsin ug sa nag-sponsor ani nga sin. Gyud kay nakabalin gyud ni kay nagpuyo rami sa among ugangan. Oo, so nagpuyo lang ka, nagluon lang mo sa ilaha. Oo, so karon nakabalay na gyud mo. So salamat kaayo. Kay dako